Sa isang tahimik na komunidad sa Waipahu, Hawaii, isang doktor ng acupuncture na kilala sa kanyang mabait na personalidad ay natagpuang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang klinik. Ang biktima, si Dr. John Tokuhara, isang respetadong acupuncturist at mahal ng kanyang mga pasyente. Ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng pangamba at tanong, sino ang may kakayahang pumatay sa isang taong kilala sa kabutihan at malasakit? Sa CCTV, isang lalaking nakasombrero, nakascarf at shades ang nakitang pumasok at lumabas sa loob ng klinika. Ngunit wala itong malinaw na pagkakakilanlan. Habang lumalalim ang investigasyon, lumabas ang isang kwento ng lihim na relasyon, matinding selos at isang asawang handang gawin ang lahat kahit pa ang pumatay. Ito ang kwento ng pagpaslang kay Dr. John Tokuhara at ang pagkakaugnay nito sa bawal na relasyon na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ano nga ba ang tunay na motibo at ano na ang kinahinatnan nito? Alamin natin ang kwento sa likod ng kasong ito. Si John Satoshi Tokuhara ay ipinanganak sa Honolulu, Hawaii noong February 13, 1974. Bunso siya sa tatlong magkakapatid at mag-isa silang pinalaki ng kanilang ina na si Lily. Nagtapos siya ng high school sa Waipahu, Hawaii kung saan siya nagkaroon ng maraming kaibigan. Pagtuntong niya ng kolehiyo sa University of Portland, nahilig si John sa sports tulad ng baseball, volleyball at rugby. Nakahiligan din niya ang iba't ibang libangan tulad ng fishing, surfing at paddling. Outgoing si John kaya naman hindi nakapagtatakang marami itong kaibigan mula noong siya ay bata pa. Nang makatapos siya ng kolehiyo, nagtungo siya sa Oregon kung saan naman niya tinapos ang kanyang master's degree in Chinese Medicine and Acupuncture sa Oregon College of Oriental Medicine. Pagbalik ni John sa Waipahu, Hawaii, tinupad niya ang matagal na niyang pangarap na makapagpatayo ng sariling klinika at doon isinilang ang Tokuhara Acupuncture and Healthcare. Sa pamamagitan ng kanyang klinika, maraming natulungan si John dahil sa pagbibigay lunas sa mga sakit na hindi nakukuha ng tradisyonal na gamot. Kaya naman sa pamamagitan nito, marami siyang nakilala, mga taong iba't iba ang katayuan sa buhay, ngunit pare-parehong naghahanap ng ginhawa sa pakiramdam. Sa loob ng higit 19 na taon, isang magandang reputasyon ang nabuo ni John sa kanilang komunidad. Bilang pagtanaw ni John ng pasasalamat, tumutulong siya sa iba't ibang paraan, kabilang na ang pinansyal na tulong para sa mga mag-aaral na nahihirapang itaguyod ng kanilang mga magulang ang gastusin sa eskwela. Dahil sa mga kawang-gawang ito ay nakilala si John bilang matulungin, masayahin, approachable at laging handang tumulong. Taong 2018 nang makilala ni John ang mag-asawang Joyce at Eric Thompson. May isang kaibigan ang mag-asawa na nag-refer sa kanila para magpatingin kay Dr. John para sa fertility treatment. Mayroon daw itong ino-offer na tinatawag na Happy Baby Treatment na maaaring makatulong para sa isang malusog na pagbubuntis. Matagal ng pangarap ng mag-asawa na magkaanak pero ilang beses nang nakunan si Joyce. At ubilima noong una pero naisip nila wala namang mawawala kung sakaling subukan nilang puntahan at kumonsulta kay Dr. John. Nang makilala nila si John, nakita nila ang pagiging magiliw nito, malakas ang karisma at tila mahusay nga ito sa kanyang propesyon. Naging regular ang pagpunta ng mag-asawang Joyce at Eric sa kagustuhan nilang matugunan ang pangarap nilang magkaanak. Abala man si Eric sa negosyo nito bilang contractor, sinisikap nitong samahan si Joyce. Pero may mga pagkakataong hindi niya ito magawa, lalo na't kailangan ng presensya niya sa kanyang mga proyekto at may mga kailangang gawin sa opisina.
May mga pagkakataon din na kailangan niyang magpunta sa site para tignan ang progreso ng kanyang proyekto at makipag-meeting sa mga kliyente. Sa mga pagkakataong ito, napipilitan si Joyce na magtungong mag-isa sa klinik ni John. Hindi naman nasayang ang paghingi nila ng tulong at noong 2020, ipinanganak ni Joyce ang isang malusog na babae na pinangalanan nilang Emma. Subalit 1 taon matapos ipanganak si Emma, napansin ni Eric na may kakaiba kay Joyce na hindi naman niya binigyang pansin noong una. Itinuon ni Eric ang kanyang pansin sa negosyo at sa kanilang nag-iisang anak. Lingid sa kanyang kaalaman na ang pagkakataong ito ang ginamit ni Joyce para makipagkita kay Dr. John. Madalas magpaalam si Joyce sa kanya na magpupunta sa isang kaibigan o kaya naman ay a-attend sa isang event at kung minsan ay family dinner. Mga bagay na hindi niya pinansin noong una. Samantala, naging madalas ang pag-uusap ni Joyce at John na kalaunan ay nauwi na sa mga personal na bagay. Madalas sa klinik hanggang sa mauwi na sila sa coffee shop, sa park o kaya ay sa sinihan. Alam nilang dalawa na may patutunguhan ng mga ganitong pagkakataon. At hindi nga nagtagal, ang simpleng pagkakape na tila harmless at walang malisyosong kahulugan ay unti-unti nang nauwi sa isang mas seryoso at maalab na pagtatagpo. Unti-unti nahulog si Joyce sa katauhan ni John. Dumalas ang pag-alis-alis ni Joyce sa bahay. Iba-iba ang sinasabing dahilan kay Eric. Hindi man niya pansinin pero iba na talaga ang kanyang pakiramdam. July 2021, kinausap niya si Joyce at umiiyak itong umamin sa relasyon nila ni Dr. John. Nagalit si Eric na natural naman na maramdaman niya, subalit hindi daw niya sinubukang kausapin si John. Bagamat humingi ng tawad sa kanya si Joyce at nangako itong tatapusin na ang ugnayan nila ni John, hindi ito ganun kadaling tanggapin para kay Eric. Pagkalipas ng ilang buwan, gumawa ng kasunduan si Eric kung saan nakasaad doon na kung sakaling magdi-divorce sila ni Joyce, mapupunta kay Eric ang full custody kay Emma at ang kanilang bahay na nagkakahalaga ng $2 million. Pumayag si Joyce na nagpapakitang nakahanda siyang talikuran ng relasyon niya kay John at muling buuin ang kanilang pamilya. Nakita man ni Eric ang katapatan ni Joyce sa kanyang pangako. Hindi naging madali para sa kanya ang magpatawad, subalit tulad ni Joyce, gusto pa rin niyang mabuo ang kanilang pamilya at ang kanilang relasyon na umabot na ng 15 taon. Magkalipas ang 6 na buwan mula nang aminin ni Joyce kay Eric ang nangyari sa kanila ni John, isang balita ang gumulat sa buong Waipahu. January 13, 2022, bandang 8:00 ng umaga. Natagpuang wala ng buhay si John sa loob ng kanyang klinika sa Tokuhara Acupuncture and Healthcare, kung saan nakahandusay ang kanyang katawan at naliligo sa sarili nitong dugo. January 12, 2022, tumawag pa ito sa kanyang ina na si Lily na dadaan siya sa bahay ng ina para dalhan siya ng paborito niyang pagkain. Pero lumipas daw ang magdamag ay hindi ito sumipot sa kanyang bahay. Bagay na ipinagtaka niya dahil hindi ugali ni John na hindi magsabi sa kanya sakaling hindi siya makakarating. Hindi rin ito sumasagot sa kanyang tawag kaya lalo siyang kinabahan. Kinabukasan, nagtungo siya sa klinik ng anak para i-check kung ano ang nangyari. Nakalak ang pinto sa harap ng klinik. Tahimik at tila walang tao sa loob. Sinubukan niyang tingnan ng back door at sa kanyang pagtataka, nakabukas ito. Pagpasok niya, daig pa niya ang pinagbagsakan ng langit at lupa nang makita ang kanyang anak na nakahandusay sa sahig, duguan at tila wala na itong buhay. Pagdating ng mga pulis, natagpuan nila ang bag na naglalaman ng $4,000 at mga gamit na hindi nagalaw. Palatandaan na hindi robbery ang motibo sa pagpaslang. Wala ring palatandaan na nanlaban ng biktima, indikasyon na tinarget ito ng malayo o nakatalikod. Nakuha sa sahig malapit sa kanyang katawan
ang 4 na basyo ng kalibre 22 na baril. 4 ang tama nito sa ulo na nagpapatunay ng matinding galit ng bumaril sa biktima, kaya sinigurong hinding-hindi na siya magkakatsansang mabuhay pa. Sa CCTV footage na nakuha ng mga investigador, nahagip doon na may date stamp na 6:15 AM ang isang lalaking naka-bucket hat na kulay puti, naka-scarf at naka-shades na pumasok at lumabas ng klinika ni Dr. John sa loob lamang ng hindi hihigit sa 1 minuto. Dahil sa pagmamadali ng lalaki, natangay ng hangin ng bucket hat na kanyang suot na napulot naman ng isang pulubi. Hinanap ito ng mga pulis kaya na-retrieve nila mula sa nakapulot ang nasabing bucket hat. Sa paggulong ng investigasyon sa kaso, nakuha mula sa cellphone ni Dr. John ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa pakikipagrelasyon nito kay Joyce Thompson at sa 2 pang mga babaeng may asawa na. Na-trace nila ang mga ito at lahat ng lalaking asawa ng mga babaeng naugnay kay John ay kinunan nila ng pahayag. Kumuha din sila ng DNA sample sa mga ito para maipag-match sa DNA na nakuha ng mga eksperto sa sombrero. Sa ginawang pagsusuri ng mga eksperto, napatunayan na ang sombrero ay pagmamay-ari ni Eric Thompson. Napagalaman din ng mga investigador na nagmamay-ari din si Eric ng kalibre 22 na baril at paminsan-minsan ay nagpa-practice din ito ng target shooting. Dahil sa mga ebidensyang ito ay formal siyang kinasuhan ng murder dahil sa pagpaslang kay Dr. John. August 2023 nang humarap sa korte si Eric at doon ay inamin niya na natuklasan niya ang affair ni Joyce kay John. Subalit mariin niyang itinanggi na hindi niya kayang pumatay para makaganti. Inamin niyang sobra siyang nasaktan sa ginawa ni Joyce pero handa siyang patawarin ng kanyang asawa para muling mabuo ang kanilang pamilya. Aminado din siyang nagkulang siya sa asawa sa oras kaya naibaling ni Joyce ang kanyang atensyon sa ibang lalaki. Kaya hindi rin daw niya naisisi kay Joyce ang lahat. Kaya nga gumawa siya ng kasunduan kung saan nakasaad doon na sa kanya mapupunta ang full custody ni Emma at ang kanilang bahay sakaling mag-divorce sila ni Joyce. Ito din daw ay upang makita niya kung talagang seryoso si Joyce na muling mabuo ang kanilang pamilya. Subalit ayon sa prosecution, ginawa ito ni Eric 11 days pagkatapos niyang patayin si John para patahimikin si Joyce. Subalit hindi maitatanggi na ang DNA sa bucket hat at ang DNA ni Eric ay nagmatch kung saan ito'y isinuot niya para itago ang kanyang identity noong araw na mabaril si John. At kung titingnan ang oras ng pagpunta at pag-alis niya sa klinik, bandang alas 6:15 ng gabi hanggang makita siyang sakay ng isang Chevy Silverado bandang 6:23 PM ay ang oras kung saan namatay si John. Depensa ni Eric ay nagtapon lamang siya ng mga construction materials, kaya siya lumabas ng gabing iyon. Ang mga ebidensyang ito ang siyang naipresenta ng prosecution sa korte na siyang nagdiin kay Eric sa kaso. Nagkaroon ng hung jury o hindi nagkaroon ng unanimous decision ang mga hurado, kaya nag-retrial ang kaso. Noong February 2025, nahatulan si Eric ng habang buhay na pagkabilanggo na may posibilidad ng parole. Ano ang masasabi mo sa kasong ito? Paki-comment na lamang po ang inyong opinyon sa ibaba ng video ito. At kung nais mo ng mga ganitong kwento, maaari kang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.